Sa nakaraan ng ating video ay sinabi ni Ming Yuyu sa ating bida, na siya na ang bahala sa mga maestro level na satanas, dahil ginagamit lamang daw ni Qing Kung ang mga ito, upang madrain ang superpower ni Shu. Kaya naman agad siyang binigyan ng trident o sibat ni Shu, at sinabing ayaw naman daw niyang ipahiya si Ming Yuyu, kaya pagbibigyan niya ito sa kanyang kahilingan. Habang ang mga satanas naman, ay mabilis na sumugod at naglunsad ng pag-atake kay Ming Yuyu, at kahit pa nagdulot ito ng isang malakas na pagsabog, ay nanatili naman sa kanyang pwesto ang ating bida. Pero ang pag-atake nga nilang yun ay wala namang naging epekto kay Ming Yuyu, at mabilis nga siyang nagtungo sa mga maestro levels na satanas, upang maglunsad ng pag-atake gamit ang kanyang abilidad. Gayunpaman, ay ginamit naman ng mga satanas ang pinagsama nilang lakas, upang sagupain ang ginawang pag-atake ni Ming Yuyu, habang ang isang satanas naman ay ginamit ang kanyang buntot kay Ming Yuyu, at matapos nga niya itong mapaluputan, ay agad niya itong hinampes patungo sa kalupaan. Pero bago pa nga tumama sa lupa si Ming Yuyu, ay hinawakan niya ng mahigpit ang buntot ng satanas, at agad nga niya itong hinayla upang magkalapit sila ng satanas, at dito ay muling ginamit ni Ming Yuyu ang kanyang abilidad, na muli ay nagdulot din ng isang malakas na pagsabog. At habang tahimik nga si Shu na nanunood sa kanilang laban, ay humawak naman ng mahigpit ang satanas sa katawan ni Ming Yuyu, na agad napapatanong kung ano daw ang nangyayari, at kung bakit ayaw siyang pakawalan ng satanas. At sa di kalayuan nga ay makikita natin ang hinahanda nilang pag-atake, kung saan matapos naman itong mapansin ni Ming Yuyu, ay sinabi nitong hindi na siya magtataka, kung bakit kahit wala ng malay ang satanas ay ayaw pa din siyang bitawan, at mukhang nais nga daw nitong mamatay kasama ni Ming Yuyu. Sunod ay naisip nga nito, na mahirap umanong takasan ang mga maestro levels, na nais magpakamatay o self-destruct, bukod doon ay maaari nga din daw silang makapagdulot ng malaking pinsala sa lugar, gayon na din sa mga nasa kalapit lugar. Kaya naman muli ay ginamit nga niya ang kanyang puppet, upang ilipad sila nito patungo sa mga satanas, habang iniisip na hindi umano niya maaaring hayaan na makalapit ang mga satanas na ito sa kanyang hari. At matapos nga niyang malapitan ang mga satanas na naghahanda sa pag-self-destruct, ay muli niyang ginamit ang kanyang puppet, upang ilipad ang mga ito palayo sa kanyang hari, at kahit nga daw buhay pa niya ang maging kapalit, ay hindi niya pwedeng hayaan ang mga satanas na makapagdulot ng pinsala kay Shu, at ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay nagkaroon ng isang malakas na pagsabog. Pero kasabay nga din ang naganap na pagsabog, ay mabilis na nagtungo si Shu kay Ming Yuyu, na napapatanong kung buhay pa daw ba talaga siya. At matapos nga niyang makita ang enerhiya na nakabalot sa kanyang mga kamay, ay bigla itong napatingin sa ating bida, habang iniisip na binalot daw siya ng kanyang hari ng starry cloth nito, upang hindi siya magtamo ng malubhang pinsala, sa naganap na pag-self-destruct ng mga satanas. Sunod ay sinabi nga ni Shu, na si Ming Yuyu umano ang may nais na labanan ang mga satanas, at siya din ang nakaisip na ilayo ang mga ito sa ating bida, gayunpaman ay hindi naman daw siguro masama, kung ipapagamit niya kay Ming Yuyu ang starry cloth, diba? Ang starry cloth ay ang gamit ni Shu sa mga naunang season, upang itago ang kanyang pagkakakilanlan, bukod doon ay isa din itong uri ng baluti na gawa sa superpower ng ating bida, o mula sa kanyang star chart. Sunod ay sinabi nga din ni Shu, na una pa lang ay inabisuhan na niya si Ming Yuyu, kung saan ay mas mahalaga pa din ang kanyang buhay, kumpara sa bilang ng mga satanas na kanyang mapapatay. Isa pa ay pinangako nga din daw niya kay Tiger Holder at Yunyi, na walang mangyayari sa kanya at babalik sila ng buhay. Sunod ay sinumpakan nga ni Shu ng marrow fruit ang bibig nito, kaya naman nabubulol si Ming Yuyu sa pagsasalita, dahilan upang sabihin din ng ating bida, na ubusin muna niya ang nasa bibig niya bago siya magsalita, dahil hindi nga daw niya maunawaan ang mga sinasabi ni Ming Yuyu ngayon. Pero bigla naman itong nakatulog matapos niyang maubos ang marrow fruit, kaya naman sinabi na lang ni Shu na kalimutan na daw niya ang nais niyang sabihin kanina, dahil sa pagkakataong ito nga daw, ay si Shu naman ang makikipaglaban sa abot ng kanyang makakaya, upang magwagi laban kay Qing Kung. Pero bigla nga din siyang napatigil at nagulat, matapos na maramdaman ang pagbulusok ng malakas na superpower patungo sa kalangitan, bukod doon ay naisip nga din ng ating bida, na ang pinagmumulan daw nito ay walang iba kundi sa Royal Capital, at kasabay nga din daw nito, ay ang pagkawala ng spiritual na kapangyarihan ng libu-libong mga satanas. Samantala ilang sandali nga bago ang pagbulusok ng malakas na superpower, ay patuloy pa din sa paggamit ng mga balista ang mga nobles na naatasan ng ating bida,
pero napilitan ngang umatras at magtungo sa mga madidilim na kwarto ang mga ito, at ang mga kwarto nga daw na ito ay matatagpuan sa loob ng pader ng inner city. Habang nasa loob nga sila ng kwartong ito, ay tinanong ni Son Jongyang ang kanyang mga kasamahan, kung hanggang ngayon daw ba ay hindi pa nagtutungo dito, ang mga miyembro ng Imperial Dragon Guards na kapalitan nila. At sinabi nga ng isang ito na hindi pa umano, bukod doon ay nagtungo nga din daw sila sa pintuan upang alamin ang sitwasyon, pero tila may kung ano nga daw na nakaharang sa pintuan, kaya naman hindi nila ito mabuksan, isa pa ay umaagas na nga din daw ang dugo, mula sa labas o itaas ng pader ng inner city. Kaya naman biglang nagdilim ang muka ni Son Jongyang, at naisip nga nito, na hindi na umano niya alam kung gaano nakatagal ang nagaganap na labanan, at kahit nga daw paulit-ulit lamang ang kanilang ginagawa, na pag-asinta at pag-atake sa mga satanas, ay nakakaramdam na din sila ng pagod. Hindi na nga din daw niya ma-imagine, kung ano na ang magiging sitwasyon nila pag wala na silang supply, gayon na din kung ano na ang sitwasyon ng mga Imperial Dragon Guards ngayon, na nasa mga pader ng inner city, at patuloy pa ding nakikipaglaban sa mga satanas. Bukod doon ay hindi nga din daw niya lubos maisip, kung anong problema o suliranin na ang kinakaharap ng mga Imperial Dragon Guards ngayon. Dahil ang mga miyembro nga ng Imperial Dragon Guards, ay buong gabi nang nakikipaglaban, kung saan ay halos wala na din silang pagkakataon pa upang makapagpahinga. At dahil sa matindi at mahabang labanan nga na nagaganap, ay unti-unti na ding nasisira ang kanilang mga baluti at sandata, at sa pag-atake nga ng satanas sa isa sa mga Dragon Guards, ay nawasak at nabutas ang baluti nito, gayon na din ang kanyang katawan. Agad namang pinuntahan nila Yi Chen ang bumagsak nilang kasamahan, kung saan ay ginamit nga niya ang kanyang mga espada, upang atakihin sa iba't ibang parte ng katawan ang satanas. Sunod ay sinabi nga nitong magpatuloy lang sila sa pagpatay sa mga satanas, dahil hindi nga daw nila maaaring hayaan, na masira ang kanilang depensa at mapabagsak ng mga satanas ang inner city. Kaya naman kahit mga talim, o dulo na lang ng trident nila ang natitira, ay patuloy pa din sila sa pag-atake at pakikipaglaban sa mga satanas, dahil ang pagkasira nga daw ng mga sandata na ipinagkaloob sa kanila ng ating bida, ay buhay ng mga satanas ang magiging kabayaran. Samantala, matapos naman ang pag-atake ng satanas sa isang ito, ay naputol at tumilansek ang kanyang kamay, gayon na din ang kanyang sandata, gayon pa man ay hindi naman siya tumigil sa pakikipaglaban, kung saan matapos niyang sipain sa muka ang satanas, ay ginamit nito ang kanyang bibig, kung saan ay ang kanyang mga ngipin ang nagsilbing patalim upang mapatay niya ang satanas, dahil kung mga mababangis na nilalang nga daw ang mga satanas, ay mas mababangis pa din daw ang Imperial Dragon Guards sa kanila. Pero kahit gano'n nga daw kabangis ang mga Imperial Dragon Guards, ay tila hindi naman nauubos ang mga satanas, kahit pa sobrang dami na ng kanilang mga napatay, at matapos ngang mabutas ng satanas ang baluti at katawan ni Makai, ay agad na itong nagpaalam sa kanyang mga kasamahan. Sunod ay nilock nga niya ang satanas, at agad itong tumalon patungo sa ibaba ng mga pader ng inner city, habang sinasabi na ngayon daw, ay magtutungo at susunod na siya kay Zhang. At bukod nga kay Makai, ay isa-isa ding nahihila o nadadala ng mga satanas, ang mga miyembro ng Imperial Dragon Guard sa ibaba ng pader. Pero kahit nasa baba na nga daw ng pader ang mga Dragon Guards, ay hindi naman sila tumigil sa pakikipaglaban, kung saan ay pumapatay sila ng mga satanas hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay, sa pagnanais na magkaroon man lang ng konting pagkakataon, ang mga kasamahan nila sa itaas ng pader, upang makapagpahinga. At matapos ng mabutas ng satanas ang baluti at katawan ng isang ito, ay agad siyang nasuka ng dugo, at kasabay ng pag-agis ng kanyang mga luha, ay ang pagpapaalam niya sa kanyang mga kasamahan, gayon na din sa minamahal niya sa buhay. At matapos nga ng kanyang pagpapaalam, ay agad niyang inilabas at tinipon ang kanyang superpower, upang makapag-self-destruct na nagdulot naman ng isang malakas na pagsabog. At dahil nga sa walang katapusang bilang ng mga kalaban nilang satanas, ay unti-unti na ding lumiliit ang bilang ng mga Imperial Dragon Guards na natitira, at habang tumatakbo nga si Heitan, ay bigla naman siyang tinawag ni Zuan. Sunod ay tinanong nga ni Zuan kung ayos lang daw ba si Heitan, at kung bakit bigla siyang tumakbo palayo, pero bigla ngang tinanong ni Heitan si Zuan, kung alam daw ba niyang masyado ang tuwa ni Heitan, nung mga panahong nalaman niyang may kapasidad siyang makapag-cultivate, matapos na magbalik ang era ng superpowers. Pero tinanong lang naman ni Zuan si Heitan, kung bakit umano ganon ang mga sinasabi niya, sabay tanong na din,
kung kailan pa daw ba siya huling tinawag nito sa kanyang pangalan. At habang naghihintay nga siya ng sagot ni Heitan, ay bigla naman siyang nasuka ng dugo, pero agad na din niya itong pinunasan, at biglang sinabi na hindi umano matibay ang mga flying swords nila mula sa dragnet and snares, dahil matapos niya itong gamitin sa mahabang labanan, ay bigla na lang itong nasira. Sunod ay sinabi nga nito kay Heitan, na tumigil na siya sa kung ano-anong mga sinasabi niya, at mas mainam nga daw kung pag-usapan na lang nila ang mga yon, matapos silang manalo sa digmaan. Pero lumapit lang naman sa kanya si Heitan, at sinabi nga nito na kailangang makinig na mabuti si Zuan sa kanya. Sabay sabi ding matapos niyang malaman, na may kapasidad siyang maging isang A-rank, ay masyado ang kanyang tuwa. At magmula nga daw noon, ay lagi na niyang naiisip na napakainam umano, kung darating ang isang araw at magkaroon siya ng pagkakataon, upang iligtas ang sangkatauhan at daigdig, tulad ng mga bayani sa palabas. At biglang ang napasigaw si Zuan, habang sinasabi kay Heitan na wag na niyang ituloy ang kanyang iniisip, dahil ang daigdig nga daw na ito ay hindi kailangan ng bayani. Gayunpaman ay tinanggal lang naman ito ang kanyang helmet, habang sinasabi na masaya umano siyang nakilala sila, Cao Qingxi, Lu Shu, Xiao Yu, Ming Yu, Yu Tang, Feng Yun, Feng Yeming, Ye Xiao, at Zuan. Muli ay sinabi nga nito, na masaya siya dahil nakilala niya silang lahat, at dahil nga din daw dun ay wala na siyang pagsisisihan, o pinagsisisihan pa, kaya naman biglang umagas at pamatak ang mga luha ni Zuan, habang tinatanong kung anong katarantaduhan ang kanyang nais gawin, at muli ay sinabi nitong hindi kailangan ng daigdig na ito, ang isang bayani. Pero sinabi naman ni Heitan na nagkakamali daw si Zuan, dahil sa pagkakataong ito nga daw, ay kailangan ng mga Imperial Dragon Guards ang isang bayani, kaya naman hindi na nakapagsalita pa si Zuan, kung saan ay patuloy na lang din ito sa kanyang pag-iyak. Habang iniisip na ang blood-burning technique nga daw, ay dati nang ginamit ng martyr na si Liu Ziyu nung nasa Japan siya, gayon na din si Zhao nung nasa South Africa naman siya, tapos ngayon ay si Heitan naman daw ang may nais na gamitin ito. At matapos ngang makapunta sa itaas si Heitan, ay sinabi nitong dati umano ay hindi niya magamit ang teknik na ito, pero sa pagkakataong ito nga daw, ay inaalay niya ang kanyang mga dugo, buto, muscles, meridians at pagnanais na matulungan silang lahat, upang ma-activate ang blood-burning technique, at biglang ang nagkaroon ng malakas na fluctuation at pagbulusok ng superpower. At dahil nga sa malakas na superpower na nagmumula kay Heitan, ay napukaw ang pansin ng mga satanas, at habang patuloy pa din naman sa pag-iyak si Zuan, ay hawak nito ang helmet ni Heitan, na muli ay naglabas naman ng mas malakas pang superpower. At kasabay nga ng pagtutok niya sa mga satanas, ay ang paggamit nito sa buo niyang lakas, na siyang naging dahilan ng pagkamatay ng mga satanas, at habang nakatingin na sa kalangitan ng ating bida, ay naramdaman nito ang pagkawala ng superpower ni Heitan, na inalay ang buhay para sa lahat. At dahil nga sa pagnanais nitong matulungan ang kanyang mga kasamahan, o dahil sa walang katapusang pakikipaglaban upang maka-survive, ay naabot ni Heitan ang kanyang limitasyon. At malamang nga din daw, na dahil sa matinding emotional impact ng mga nasaksihan niyang laban, gayon na din ang pagsasakripisyo ng mga Imperial Dragon Guards, ay tila may na-realize ito sa kanyang kalooban. Kaya naman sa huling sandali ng kanyang buhay, ay nakuha nitong makapag-breakthrough sa maestro level, at gamit nga daw ang kanyang abilidad, ay isang linya lamang mula sa kanyang tula na, Thousand Mountains Birds Fly Away, ang kinailangan upang maglaho ng parang bula ang mga satanas. At ang kanila nga daw na saksihan, ay walang iba kundi ang lakas ng isang maestro level sa kanyang mga huling sandali, at unti-unti na nga din siyang naglalaho, kaya naman agad na nagtungo si Liliang kay Zuan, upang tulungan itong tumayo. At dahil nga sa patuloy nitong pag-iyak, ay sumunod na ding naiyak ang squirrel ng ating bida, at sa pagtaas nga ni Zuan sa kanyang kamay, ay tila nagpaalam na din ng tuluyan sa kanya si Heitan, gamit ang natitirang superpower niya sa paligid. Sunod ay biglang ang napalingon sa kabundukan si Liliang, matapos niyang marinig ang isang malakas na sigaw, mula sa commander ng mga satanas na hindi makapaniwala, dahil naubos umano ang libu-libong nilang mga sundalo, sa isang kisap mata lamang. Kaya naman napapatanong din siya sa kung ano umano ang nangyari, dahil maging ang pangkaraniwang maestro level nga daw, ay hindi mapapatay ng ganun kabilis ang lahat ng mga sundalo nila. At masyado nga din ang gigil nito, habang iniisip na kakatapos lang daw ubusin nila Carol at Xiao Yu, ang mga sundalo na pinadala nila sa Northwest, pero matapos nga daw siyang bumalik sa northern part upang magbigay ng kautusan,
ay wala naman na siyang naabutan pa, dahil tanging ang biglaang pagkaubos na nga lang daw ng mga sundalo nila, ang kanyang nasaksihan. At dahil sa hindi nga daw mahaharap na pangunahan ng kanilang hari na si Ching Kung, ang kanilang mga sundalo ay wala siyang magagawa, kundi muling magpadala ng panibagong hukbo ng mga satanas, kung saan ay kailangan din niyang pangunahan ang mga ito, upang hindi magambala ang pakikipaglaban ng kanilang hari sa ating bida. Pero bigla nga din siyang nagulat, matapos niyang maramdaman na mayroong mga nagtungo sa kanyang likuran, at ito nga ay walang iba kundi si Yunyi at Tiger Holder, na sinasabing sa wakas umano ay nagpakita na siya, dahil mahaba-habang oras na nga daw ang paghihintay nila sa kanya. At matapos nga itong lumingon upang alamin sana kung sino ang mga nasa likuran niya, ay bigla namang naglunsad ng pag-atake sila Yunyi at Tiger Holder, kung saan ay nagdulot nga ito ng malakas na pagsabog. Samantala sa kabundukan nga sa northern part ng Royal Capital, ay bigla namang dumating ang panibagong hukbo ng mga satanas, kaya naman napapamura na lang din si Zuan, dahil hanggang sa ngayon nga daw ay madami pa din palang mga satanas. Habang si Liliang naman, ay tinanong lang kung kaya pa din daw bang lumaban ni Zuan, dahil pag nasira nga daw ang kanyang flying sword, ay tiyak na magtatamo din siya ng malubhang pinsala. Pero pansamantala lang naman siyang natahimik, hanggang sasabihin nga niyang kaya pa niyang lumaban, at habang masyado nga ang gigil nito sa pagkawala ni Heitan, ay sinabi din niyang kahit anong mangyari, ay magpapatuloy pa din siya sa pagpatay ng mga satanas. Pero alam nga daw ng lahat na nasa limitasyon na nila ang mga Imperial Dragon Guards, kaya naman tiyak na hindi na nila kakayanin panglabanan, ang panibagong hukbo ng mga satanas na kasalukuyang patungo sa kanila, at handa nga daw silang makipaglaban, hanggang sa kanilang kamatayan. Pero bigla namang nagkaroon ng pagdagandong sa kabundukan, kung saan ay umabot nga din ito hanggang sa inner city, at ilang sandali lang din ang nakalipas, ay biglang nanlaki ang mga mata ni Zuan, habang sinasabi na ang kanyang mga nakikita umano, ay walang iba kundi si Chaos at ang Bronze Tide mula sa Dragnet and Snares o Earth. Kaya naman masyado ang tuwa ng mga Imperial Dragon Guards, gayon na din si Liliang, habang paulit-ulit na sinasabing dumating na daw ang kanilang reinforcement. Pero itong si Zuan nga ay biglang natahimik, matapos niyang makita ang kanyang lolo na mabilis lumilipad patungo sa kanila, gayon na din ang iba pang mga Dragnets at ang mga miyembro ng Dragnets and Snares. Kabilang nga din sa mga ito sina Zhao, gayon na din ang dating Dragnets na kambal, kung saan ay nagkahamunan pa nga ang dalawa, na magparamihan umano ng mapapatay na satanas. Bukod sa kanila ay kasama nga din nila ang 5th Dragnet na si Jiang Yuqiu, mula sa pamilyang Jiang, gayon na din si Ming Yu na agad napapatanong, kung gaano katagal daw kaya siyang maaaring manatili dito sa Luniverse, dahil nais nga daw niyang maranasan ulit ang sakit na naranasan niya, nang tanggalin niya ng puwersahan ang slave mark na nilagay sa kanya. Habang si Ye Xiao naman, ay iniisip na matapos umano ang kakaharapin nilang laban, ay kailangan niyang magmakaawa kay Shu, upang mabigyan siya ng trabaho dito sa Luniverse, nang sa ganun ay kumita naman siya ng malaki-laki, at nang makaiwas na din sa kanyang mabangis na asawa, pero si Nolan Kay nga ay nakutubo namang may hindi magandang plano si Ye Xiao. Pero habang tahimik ngang lumilipad si Tandang Bailey, ay biglang sinabi ni Ye Xiao, na hindi umano nagsasalita si Tandang Bailey magmula pa kanina, pero masyado namang mabilis ang kanyang paglipad. At dito nga ay na-realize ni Zuan, na ang binigay na secret mission daw pala ni Lu Shu kay Chaos at Yi Chen, ay ang paghingi ng tulong o reinforcement sa Earth. Pero bakit daw kaya nandito silang lahat? Dahil ang alam nga din daw niya ay tanging si Nieting at Sujin lamang, ang nangakong magtutungo ng Luniverse. Bukod doon ay napapatanong nga din siya, kung ano na lang daw ang mga gagawin ng taga-Earth, pag nagtungo at tumawid sa portals ang kanilang mga kalaban. Pero ang hindi nga alam ni Zuan, ay naging matatag na ang alyansahan ng mga malalaking organisasyon at cultivators sa Earth, kung saan bago pa magbukas ang mga portals, ay nakapagtalaga na sila ng mga magbabantay sa portals. Bukod doon ay nagkaroon din ng malaking breakthrough, ang mga weapon experts na tinuruan ni Li Xiang dati sa Dragon Gate, kaya naman ngayon ay nakagawa na sila ng mga thermal weapons, o makabagong sandata na may kakayahang makapagdulot ng pinsala sa mga cultivators. At ang mga miyembro nga ng Bronze Tide mula sa Earth, ay dati nang niligtas at prinotektahan ng ating bida, kaya naman kung hindi daw sila tutulong sa kinakaharap na laban ni Shu, ay hindi sila patatahimikin ng kanilang konsensya, hanggang sa sila ay nabubuhay. Habang ang ibang organisasyon at cultivators nga daw sa iba't ibang panig ng daigdig, ay piniling makipagtulungan sa Dragnet and Snares nang dahil sa isang rason lamang,
At yun nga ay pag bumagsak umano ang dragnet and snares, ay tiyak na madadami din sila at ang buong Earth. Sunod ay tinanong nga ni Zujin ang mga representatives mula sa ibang organisasyon, kung mayroon ba sa kanilang may kapasidad na labanan ang mga maestro-level na slave lords, sabay sabi na dati na daw nakapatay ng maestro-level na slave lords ang kanilang 9th dragnet. Kaya naman kung mamamatay nga daw sa Luniverse si Lucio, at kung nanaisin ng mga slave lords mula sa Luniverse na atakihin ang Earth, ay tiyak na wala silang magagawa, dahil wala namang mga maestro level sa kanila. Dahilan upang mapayuko at magdilim na lang din ang kanilang mga muka, at kahit pa masyado ang galit nila sa 9th dragnet, ay wala naman silang magawa. Bukod doon ay nasaksihan na nga din daw nila ang pakikipaglaban ni Lucio, gayon na din ang kanyang mga Imperial Dragon Guards, at kung mamamatay nga daw sila sa Luniverse, ay hindi na nila alam kung ano ang kapalarang naghihintay sa Earth. Dahil doon ay nagsanib puwersa nga, ang lahat ng mga cultivators at organisasyon mula sa iba't ibang panig ng daigdig, kung saan ay isinantabi na muna nila ang kani-kanilang mga posisyon at alitan, at habang nasa Changbei Mountain nga si Yeoka, ay wala din siyang magawa kundi ipagdasal ang ating bida, gayon na din ang mga kasamahan niyang nakikipaglaban.